Gandang hapon po sa ating lahat. Parang tulog na po yung iba. So, kapag tinitingnan ko yung iba sa inyo, parang lobat na. No? Parang letter T na nakasandal sa letter A. So, sige po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa aklat po ng Titus, Titus chapter 1. So tayo po ay nasa continuation sa ating pong talata, verses 5 to 9. Po, at babasahin ko lamang po ang ating talata at pakisundan niyo lamang po sa inyong mga paningin. Titus chapter 1 verses 5 to 9. Dahil dito'y iniwan kita sa Creta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng mga matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya na yung pinagbilin ko sa iyo. Siya ay dapat na walang kapintasan, asawa ng isang babae, na ang kanyang mga anak ay mananampalataya, na hindi napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging suwail, sapagkat ang obispo ay bilang katiwala ng Diyos ay dapat na walang kapintasan, hindi mayabang, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi marahas, hindi sakim sa pakinabang, kundi mapagpatuloy ng panauhin, maibigin sa kabutihan, matino ang pag-iisip, matuwid, banal at mapagpigil sa sarili. Dapat na kanyang pinanghawakang mabuti ang tapat na salita ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ng mga sumasalungat dito. Hiling po namin, Panginoon, ang inyong pong panguna at tulungan niyo po kami na maisip namin ang kahalagahan ng aming pong panambahan sa iyo at ang pakikinig ng iyong salita ay parte po ng aming pananambahan. Tulungan niyo po kami, sustain niyo po kami, Panginoon, sa hapong pong ito upang kami po ay pagpalain sa pamamagitan po ng iyong salita. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po ba, kapag kami po ay dati, wala pa si Isabel, lagi po kaming maaga pumupunta dito sa Malabon kapag Sunday. Kumakain kami dyan sa kami laging dyan nauuna sa Jollibee. Para sigurado di kami malilate. At lagi namin nakikita yung manager. May devotion sila dyan alam niyo ba yun? May devotion sila bago buksan yung Jollibee. At alam niyo po ba yung kanilang manager, parang kung titingnan mo siya, parang napakatikas niya, napakaganda ng trabaho niya. Parang siya dyan, parang siyang pinupunta kapag merong kailangan, kaya yung mga kumakain, kapag merong kailangan sa kanya pupunta. Napakaganda ng trabaho. Ngunit, alam niyo po ba, sa kabilang banda, ay critical din. Critical din yung trabaho niya. Bakit? Kasi sa kanya nakasalalay yung branch na yan. Kung meron man mga mangyari dyan na hindi maganda o bumaba ang sales o kung ano man, siya ang pupuntahan. Kasi siya ang manager. Siya ang pinagkakatiwalaan. So meron po akong kilalang isang tao na maganda yung niya overqualified siya, kaya pag nag-apply siya sa mga company, kinukuha siya as manager. Pero hindi siya tumatagal sa trabaho niya. Nakakailang trabaho na siya at lagi siya nagiging manager, pero hindi siya tumatagal dahil sa nature ng trabaho. Medyo mahirap. Lahat sa iyo ibabato kapag may mangyari o hindi maganda, o kung ano man ang mangyari ay ibibigay sa kanya. So alam niyo po ba, gayon din sa pagdating po sa tagapangasiwa ng iglesia, parang ganyan din. Sa kanya nakasalalay sa kalidad ng isang manggagawa o tagapangasiwa nito yung mga bagay na maaring pwede mangyari. Kaya ang Diyos ay nagbigay siya ng mga qualifications. At ito ay hindi basta-basta. Hindi porket siya ay magaling magsalita o kaya siya ay matalino
Siya ay gusto lang niya, ano? Maganda naman may desire, ano? Sinabi sa 1 Timothy 3. Pero alam niyo po ba, hindi lamang doon kasi merong qualifications na inilatag po ang Panginoon. Merong tamang pamantayan, ano, na kailangan para sa itatalagang tagapangasiwa ng iglesia. So bakit ba ganyan? Dahil marami pong maraming dahilan, ano, dahil sa worldliness. So, ito pong isla ng Creta, ano? Ito po ay maraming sumasalungat sa salita ng Diyos, at lalo na yung mga false prophets, ano? Kaya ganun na lamang ang bigat ng qualifications, ganun na lang ang pamantayan mula sa ating pong Panginoon. No, bakit? Kasi ang bawat iglesia ay nangangailangan ng tagapangasiwang taglay ang pamantayan ng Diyos. Ito po. Hindi lang basta nakakailangan ng tagapangasiwa, kundi nangangailangan sila ng mga manggagawa na pagdating sa pamantayan ng Diyos, sila ay pasado. Kasi maaring pwedeng mangyari ang iba't ibang mga problema sa isang iglesia, no? O hindi maging consistent pagdating sa salita ng Diyos. So tayo po ay magpapatuloy, tayo ay nasa verse 6 na, no? So babalikan natin verse 5. So uling nabanggit po dito ni Apostol Pablo kay Titus, ano? So magtatalaga ng mga matatanda sa iglesia, tumutukoy sa mga mangunguna, ano? Sa mga parehas lang, ano, matatanda, obispo, isa lang po ang sinasabi diyan. Yan po ay tumutukoy sa mangunguna o pastor na magiging tagapangasiwa. Ngunit sabi ni Apostol Pablo sa kanya, so magtatalaga ng mga mangunguna sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng pinagbilin ko sa iyo. So merong pinagbilin dito, ano? So mabalikan po natin ang Diyos po, siya po ang nagtatalaga, ano, ng mga tagapangasiwa sa iglesia. At ang layunin ng pagtatalaga, makikita natin sa verse 5, ano, upang alang-alang sa kaayusan ng iglesia. At pangalawa, dahil kailangan ng mga iglesia, kailangan ng mga churches ito. So verse 6, siya ay dapat na walang kapintasan, ano? Ang salita pong walang kapintasan ay konektado po yan sa salitang magtalaga, ano? Tatalaga. So anong klase ay tatalaga? So walang kapintasan. Dahil dito iniwan kita sa Creta, sabi ni Apostol Pablo, upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan. At upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng pinagbilin ko sa iyo. Ano ang mga pinagbilin po ni Apostol Pablo sa pagtatalaga ng tagapangasiwa? Ito po ang ating pangalawang katotohanan, ano, mula sa nagdaang mga 2 linggo na ata, ano. So ang tagapangasiwa ay may kaukulang pamantayan mula sa Diyos, ano. So fitting dapat sa qualification na nagmula sa Diyos. Ano po ba ang mga ito? No, sa ating talata, dito po tayo mag-focus, ano. So papakita dito yung mga specific na qualifications ng overseer or tagapangasiwa. So, una, ang nararapat na tagapangasiwa ay may maayos na personal na buhay, ano, at pamilya. Hindi lang personal na buhay niya, kundi ang kanyang pamilya. Verse 6, siya ay dapat na walang kapintasan, asawa ng isang babae, na ang kanyang mga anak ay mananampalataya. So, tukoy sa pamilya ng tagapangasiwa, na hindi napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging suwail, ano, kanyang anak. So narapat na unang-una, makikita natin dito, narapat na walang kapintasan, ano. So ang salita po na ito ay galing sa dalawang salita na ibig sabihin po yung without or wala, ano. Yung kasunod naman na salita ay to bring account, to accuse in court, or call into account. Ibig sabihin, walang may babato sa kanya, walang mababanggit sa kanya na kasalanan. Bring a charge against. So ito po ay tumutukoy sa isang katatayuan po, o estado ng isang tao na walang anumang mantsa. Maaaring gamitin ang tao laban sa kanya upang siya ay akusahan, siya po ay paratangan, ano.
Ang salita pong ito ay napakahalaga pagdating sa pamantayan po ng Diyos para sa isang tagapangasiwa ng iglesia. Ito po ay tumutukoy sa patatayuan ng isang tao na hindi kayang paratangan o walang anuman na maibabanggit sa kanya, maisusumbat sa kanya. No? So sa English po, ito po ay yung salitang blameless or above reproach, walang kapintasan. Hindi po sinasabi dito na dapat ang tumatayo ay parang imposible kasi parang perfect yan eh. Ano? So hindi po sinasabi dito na perfect. Ano? Kundi siya po ay walang maibabato sa kanya, walang mapaparatang sa kanya na anumang kasalanan. Hindi perfect o sinless perfection ang tinutukoy dito. Dahil wala namang perfecto kundi ang Diyos lamang. Ano? So, yan po ang ibig sabihin dyan. Walang may babanggit sa kanya na o may babalik sa kanyang salita na hindi maganda dahil sa kanyang sinasabi ang kanyang buhay. Dahil ang buhay niya ay may integridad, ano? May integridad at malinis po na reputasyon. At ang pinakapangunahing katangiang ito po ay inulit po sa verse 7, no? Na mas binigyan din kasi kung mabasa natin sa verse 7, nandiyan yung salitang dapat, ano, sapagkat ang obispo o dapat, ano, bilang katiwala ng Diyos ay dapat na walang kapintasan. Ito ang nagsisilbi pong pinakabatayan, ano, sa pagsusuri ng isang mga nagnanais na maging lingkod ng Diyos, maging pastor, ano, bago tingnan ng iba pang mga qualifications, dapat dito pa lang pasado na, no, walang paparatang sa kanya na anumang kamalian o kasalanan. Ibig sabihin walang masasabi sa kanya. Ano? Ito ay pamantayang hindi nagbumula sa tao, kundi nagbumula po sa Diyos. Kaya't ang pamantayang ito po ay hindi biro, ano? Hindi biro ang pagiging isang tagapangasiwa ng iglesia. Kung mayroong kang panawagan o ikaw ay naghihintay siguro sa panawagan patungkol sa office na ito, office ng pastor. Sa tulong at biyaya ng Diyos, sikapin natin, sikapin mo maingatan ng iyong patotoo. Hindi lamang sa mga nagpe-prepare, kundi sa mga minsan sa mga nakakasiwa na. Ang kasalanan ito ay napakadaya, ano? Yung mga nagbanggit si Apostol Pablo ng mga negatives dito eh. Pero alam niyo po ba, isa sa mga mabigat, mabigat na napaparatang sa isang lalaki, ano? At siguro ating nabalitaan last year o last year. Isang expository preacher na si Stephen Lawson, yung buhay niya parang binigay niya sa Panginoon, ang galing niya sa pangaral ng salita ng Diyos, pero nahulog siya sa kasalanan. Ganito kabigat. So maaari pa bang maglingkod siya sa Panginoon? Maaari pa naman, pero hindi na sa office ng pastor. Bakit? Kasi meron certain qualification. Ito ang unang-una. Kailangan siya po ay above reproach, At dahil ganyan kabigat, ay huwag nating kalimutan ipanalangin ng mga pastors. Huwag nating kalimutan na tao lang din sila, At kailangan nila ng tulong ng Diyos. O kung hindi man magpapastor, alalahanin natin na ang mga tagapangasiwa, mga pastors, sila po ang example, di ba? Sila ang example ng pamumuhay na kaaya-aya sa Diyos. So, ibig sabihin, kung ito ay ganito kataas ang qualifications, ibig sabihin dapat tayo din. Tayo din, tinitingnan din natin to. Hindi lang qualifications para sa kanila, kundi yung buhay din natin ay nakabatay rin dito. So bakit ganito na lamang kataas, standard na sinabi na po sa Pablo? Dahil yan sa konteksto ng sa isla po ng Crete o sa Creta. Ito po ay punong-puno ng mga suwail na tao, worldly na mga tao. Ito ang dahilan kung bakit mas naging maingat po si Apostol Pablo na hindi madungisan ang patotoo ng bagong tatag na iglesia dahil sa kung anumang paratang laban sa mga ngasiwa po dito. Dahil
ang tagapangasiwa ay dapat siya po ay nararapat mamuhay ng tama at walang pagkakamali na may paparatang sa kanya. Walang nananatiling kasalanan o anumang bahagi na may butas, na pwedeng mong meron ka sabihing hindi tama sa kanya dahil sa kasalanan na iyong nakikita sa kanyang buhay. So ang pastor, ang bispo o elder, matatanda na siyang tagapangasiwa ng isang local church ay hindi lamang dapat matalino, maalam sa maraming bagay sa Bible, kundi makikita sa buhay niya ang kanyang tinuturo mula sa salita ng Diyos. So mahalagang magkaroon ng mga tagapangasiwang mabisang nakapagturo ng salita ng Diyos. Ngunit hindi higit na mahalaga, dapat nilang isabuhay ang salita ng Diyos upang ito'y maging mabuting halimbawa na dapat tularan ng iba, mga miyembro po sa church. So ang qualification na ito ay hindi maaaring i-compromise. Ibig sabihin, non-negotiable ito. Galing sa Panginoon ito. At ito ay utos ito. Kagaya na nga sinabi sa verse 5 ni Apostol Pablo. At yung nagbibigay ng bigat dito, yung salitang dapat, nararapat, kailangan na ito ay mga pamantayan na ito ay masunod. At ito ang nagpapatunay kung ang isang lalaki ay tunay ngang tinawag ng Diyos sa ministeryo. Tunay kang tinawag ng Diyos sa full-time ministry, ayan ang qualifications. So pwede mong i-check diyan, So alam niyo po ba sa original po na salin dito po sa verse 6, meron pong salitang kung, Meron din sa Tagalog ang Biblia. Kung ang sino man ay walang kapintasan, ito pong salitang kung ay ito ang pinagpapalagay po nito na kung ano yung sino walang kapintasan, ito yung mga dapat makikita sa kanya. So sabi diyan sa verse 6, siya ay dapat na kung ang sino man ay walang kapintasan at ang mga sumusunod, sino man walang kapintasan, ito'y susunod. Siya ay dapat na walang kapintasan, asawa ng isang babae. So lalaking may isang asawang babae, Pero ang pinakatinutukoy po dito, tingnan po natin, So meron pong mga interpretations dito. Kapag nabasa natin to, maiisip kagad natin, siguro dapat itong tao na ito ay meron siyang isang asawa lang. So ito po yung mga ibang mga interpretations diyan. So dapat meron siya asawa. Una, meron siyang asawa. Kailangan ng tagapangasiwa merong asawa. Pangalawa, hindi na siya pwede mag-asawa ng iba. Isa lang asawa niya. Dapat hindi siya remarry uli. Pangatlo, syempre obvious naman ito, dapat hindi isa lang asawa niya. Tinatanggi dito yung salitang polygamy, yung maraming asawa, dapat isa lang. At ito po yung pang-apat, Pang-apat po, ito yung panghuli. Siya po dapat ay totoo at tapat sa kanyang asawa. Faithful sa kanyang asawa. At dito, ito po yung tinutukoy ng salitang ito, Dahil lang salita pong ito ay tumutukoy sa one-woman man, faithful sa kanyang asawang babae or one-woman husband. So, faithful sa kanyang asawang babae. Matapat sa kanyang asawang babae. Bakit? Kasi tingnan niyo po, posible na ang isang asawang lalaki ay may isang asawa lamang siya, Pero hindi siya faithful diyan. Possible 'yun, At hindi siya matuturing na one woman man, Hindi siya faithful. Kung siya ay mayroon sabihin natin, siguro itong number 2, she must not remarry, So actually lahat dito papasok kahit may isang asawa siya o hindi na siya mag-asawa o hindi siya isa lang asawa niya, wala siyang maraming asawa,
pwede siya maging unfaithful. Ano? So, ibig sabihin, ito talaga ang tinutukoy dito. Ano? Kung siya ay mayroon pa rin pagnanasa sa isang babae o gumagawa ng mga malaswang bagay sa iba, binanggit po ito ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5 verse 28 na ang bawat tumingin sa isang babae na may pagnanasa, tumingin lang, ay nakagawa na ng pangangalun niya sa kanyang puso. Ang isang asawang lalaki, kung siya man ay may pagnanasa o may pagnasa, gumawa man siya o hindi ng physical na pangangalun niya, pero kung tumingin siya sa isang babae, ay nagkakasala siya. Nagkakasala ng moral na pangangalun niya. At kung nagpapanatili siya sa pagnanasa sa isang babae, liban sa kanyang asawa, hindi siya may tuturing na isang matapat na asawa, one woman man. So, alam niyo po ba sa panahon po natin ngayon, talamak ng immoralidad. Na parang pinagpapalagay na ng mundo natin na normal na lang yan, maliit na bagay na lang yan. At ito po ay isang dahilan kung bakit maraming naghahanda sa ministry pero wala na ngayon sa ministry. Marami ding nasa ministry pero wala na ngayon sa ministry. Dahil sa kasalanan ito ng immoralidad. Kaya wag po nating hayaan dahil lamang sa matinding pita ng laman na ito, wasakin natin yung buhay natin, o yung mga nagpaplano o naghahanda sa pagpapastor, na i-reserve mo ang katawan mo para sa iyong asawang babae. Wala pa naman akong asawa, so hindi pa ako hindi pa ako sakop niyan. Hindi, kasi mag-aasawa ka rin eh. Kung hindi mo asawa, sabi dito dapat faithful ka sa asawa mo. So, kung ikaw ay nagnanais na magpastor at binibigay sa iyo ng Panginoon yung burden na yan, o sa palagay mo, sigurado tinawag ka ng Panginoon sa pagpapastor. Huwag mo hayaan na itong bagay na ito ang sisira o magiging ban ka na for life sa ministry o sa gawain ng Panginoon, sa full-time ministry sa pagpapastor. Ang katawan mo ay dapat i-reserve mo sa iyong mapapangasawa o asawa. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan humingi ng biyaya ng Diyos sa bagay po na ito. At hindi lamang po yan, may anak, mga anak na handang magpasakop sa kanya. Sabi po dito na ang kanyang mga anak ay mananampalataya na hindi napaparatakan ng panggugulo o pagiging suwail. Ibig sabihin, rebelde na anak. So marahil tumutukoy sa pagkakaroon ng mga anak na mananampalataya. May hatiang dito, hatiang paniniwala. So iba tumutukoy sa mananampalataya dapat ang kanyang mga anak. At isang interpretation naman, dapat ang mga anak niya ay matapat. Pero siguro kung dapat matapat, dapat mananampalataya. So ibig sabihin, yung isa tumutukoy po na siya po ay merong personal na relationship sa Panginoon, bilang tagapagligtas. So we're talking about dependent pa ng mga anak. Ibig sabihin, hindi pa adult ito. O nasa sakop pa ng pangunguna ng kanya pong parents. Sabi po ng isang comment, marahil kung hindi pa man mananampalataya, dahil sa kanilang pagkaunawa, marahil hindi pa mananampalataya, ay makikita pa rin sa kanila ang pagpapasakop sa kanilang mga magulang. Sila ay hindi rin napaparatakan ng katigaasan ng ulo o panggugulo at pagiging suwail o hindi madisiplina. Kami po ni Janelle, mukhang kung may parehas sa akin na mahilig mag-mall kahit walang binibili. Kasi lumaki ako dyan sa likod ng SM North. Bata pala kami, nagmo-mall na kami, parang hindi lumilipas ang isang linggo, hindi kami nagmo-mall. So hanggang ngayon, so parang parte na ng buhay. At kami, kapag pupunta kami, nakikita namin yung mga anak na matitigas yung ulo. Matitigas talaga at kayang pasunurin yung mga magulang kahit mga bata pa lang, maliliit pa lang, kaya nilang pasunurin yung kanilang mga magulang. So yun po yung ganyan tinutukoy dito. Iba yung iba yung makulit lang
May iba makulit lang talaga eh, no? Pero iba rin yung matigas talaga yung ulo, ano? Na suwail talaga sa magulang, na kaya niyang kontrolin ng kanyang magulang. Yung kabaliktaran ng ang magulang, kaya niyang kontrolin ng kanyang anak, no? So ito ang sinasabi ng ating talata na hindi dapat ganito ang pag-uugali o mga anak ng isang tagapangasiwa ng iglesia. Bakit? Kasi magpipit din po dito ang logic, bakit dapat ito ay tumutukoy sa mga anak na mananampalataya? Dahil ito ay nakatuon sa kakayahan ng isang ama na lingkod ng Panginoon, na pastor, na maging spiritual na gabay sa loob mismo ng kanya pong tahanan. Dahil kung hindi niya kayang gabayang espiritual ang kanyang anak o kanyang mga anak, paano niya tutulungan lumago sa espiritu ang iglesia ng Diyos, no? O mga anak ng Diyos. So kung ating pagsasama-samain, ito po ay tumutukoy sa maka-Diyos na halimbawa, ano? Ang position ng isang tagapangasiwa ng iglesia ay mayroong maka-Diyos na halimbawa o katangian ng isang spiritual na leader, ano? At ang magpapatunay ay ang mga sumusunod pang mga qualifications, ano? Ang nararapat na tagapangasiwa ay may maka-Diyos na katangian o character, verses 7 to 8. Sapagkat, sabi diyan, so it indicates further explanation pa. Ang obispo ay bilang katiwala, or salita na yan, pwede natin gamitin yung salitang manager, katiwala ng Diyos. Ipinagpapalagay din nito na ang Diyos ang bibigay po ng kakayahan, kasi katiwala siya ng Diyos, upang ang Diyos ang magbibigay ng kakayahan upang magawa ang mga bagay na ito. Kaya ibig sabihin, hindi po pwedeng ang tagapanguna ay walang pagtitiwala sa Diyos at sa pagtitiwala lang sa kanyang sarili, So ang obispo ay bilang katiwala ng Diyos ay dapat na walang kapintasan, Inulit muli, binigyan ng tiin ng salita. Kailangan ito. Ang mga ito po ay nagsisilbing listahan upang gabayan ang pagpili ng mga tagapangasiwa ni Titus. So sinimulan po ito ni Pablo sa mga negatibong katangian, mga dapat iwasan sa pagpili ng tagapangasiwa, pagtatalaga, bago tumuloy sa mga positibong katangian, mga binanggit mo na ni Apostle Pablo, yung mga hindi dapat. So ibig sabihin, dito po tayo pupunta sa mga negatives, what pastor should not be. So una, hindi mayabang o self-willed. Ang salita pong ito ay mapatungkol sa espiritu ng pag-ibig sa kanya pong sarili, sariling kapakinabangan. Ibig sabihin, believe sa kanyang sarili, ito ay walang pakialam sa iba. Siya ay nalulunod ng sarili niya pong interest. Palaging ipinipilit ang sariling kagustuhan. Siya ay nakasentro lamang sa sarili. Naalala ko po isang church outing dati. Tagal na. Siyempre, nandun kami sa L300. Siksikan kami dun eh. Pupunta kami ng Olongapo. Siyempre, siksikan kami dun. Siyempre, hindi may iwasan. Kwentuhan. Pero napansin ko, habang ako yung papahinga, hilong-hilo na ako sa L300 dahil sa biyahe. Yung kasama namin, ay ilang beses niya binanggit yung ako nga eh. Binilang ko parang nasa 100 na ako, tumigil na ako kasi parang di matatapos yung parang ang daming salitang ako, So ibig sabihin parang gusto niya lagi bida yung kanyang sarili. So yun po ang kabaliktaran ng sinasabi dito. Dapat hindi ganito, Dapat hindi katulad niyan. Na parang nakasentro sa kanya, Ito ay hindi pwedeng mga siwa ng iglesia ang ganitong pag-uugali. Dahil lang pagpapastor po ay pagmamalasakit sa iba. Na minsan na mas iniisip pa ang kapakanan po ng iba kaysa sa kanyang sarili. So, it also implies the positive na ang pastor ay dapat humble. Selfless. Kaya niya i-deny ang kanya pong sarili. Marunong makinig sa iba. At ito ang isa sa mga sobrang na-appreciate ko sa ating pong pastor. Selfless, just to putahan yung mga pangailangan ng mga miyembro. Kahit minsan parang nisip ko parang hindi na dapat kailangan pero ginagawa pa rin. Servant leadership. So ang susunod po ay isa sa
akin pong kinatatakutan personally, ano. So alam niyo po ba, may panahon, itong susunod na ito, no? May panahon na, yung ako po'y Bible student pa, halos di po ako makatulog dito kasi iniisip ko mukhang, kung tawagin man ako ng Panginoon, baka disqualified talaga ako dito. Inisip ko, di ako makatulog. Sabi ko, wala na, hindi na ako, kung tawagin man ako ng Panginoon na magpastor, hindi na ako pwede. Ito po yung kalawang negative, ano. So, hindi magagalitin. Quick-tempered. So, inilalarawan po nito ang isang taong walang kontrol sa kanyang emosyon, ano. So, parang tunto ito sa isang mitsa, madaling magliyab o mag-init, hot-tempered o mainitin ang ulo, impatient. Habang nagsasalta ko sa sarili ko, ano. So, habang nagdadrive ako, kitang-kita ko ito sa sarili ko. So, walang pagtitimpi. Isa sa mga negatibong parang namana sa akin ni Isabel, ano. Pag pinapakain siya, gusto niya mabilis. Ano? Kapag hindi mo sinubok agad yung susunod na subo, magwawala siya. Ano? Sabi ko, manang-mana ka talaga sa pinagmalahan mo. So, parang gusto ko lagi parang lagi may urgency, ano? Kaya gusto ko mag-mountain bike kasi dahil sa adrenaline. Okay, so isa sa mga kinatatakot ko din, ano? Pagdating ng araw na madisiplina ko ng mali si Isabel, ano? At hindi ko makalimutan yung kwento sa men's fellowship sa taas, ano? Na dahil lang sa init ng ulo ng kanyang tatay, matindi ang nangyari sa kanyang ate, ano? Naiiyak ako kapag naisip ko ito. At ayaw ko mangyari ito sa anak ko, ano? Sabi po ng aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 19, "Nawain ninyo ito, minamahal ko mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit." Bakit? Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, hindi nakakalugod sa Diyos ang taong magagalitin. Sabi po na aklat po ng Proverbs, chapter 14, verse 29. At mamaya pupuntahan natin Proverbs 15:18. Sabi po dito sa verse 29 ng chapter 14, "Ang makupad sa galit, mabagal sa galit, ay may malaking kaunawaan. Ngunit ang madaling magalit ay nagbubunyi ng kahangalan." Ganda sa 15 verse 18, "Ang mainiting tao ay naguudyok ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay nagpapahupa ng gulo." So ang temptation po na ito ay maaaring magresulta ng habang buhay na pagkaban na, sa pagiging tagapangasiwa. Sobrang nakakatakot po ito. Parang inisip ko ba ito ay isa sa mga parang prone sa mga kalalakihan, dahil sa pride ng pagiging lalaki, mas mabilis magalit, at sa biyaya ng Diyos ay hindi papagtagumpayan po natin ito, So pangatlo, hindi maglalasing. Ibig sabihin addicted sa wine, Marami po akong mga arguments dito, kaya lang kulang po ang oras natin. So ang salita pong ito ay nangangulugang nagbababad sa alak, isang tao na laging nasa tabi niya, alongside itong alak. Laging kasama niya, laging nasa presensya ng alak, Ang larawang pinapakita po dito, ang lalaking lagi pong may wine skin, noon na ginagamit nila, sisidlang balat, or yung baga sa atin may bote, may bote. Sa kahit saan siya pumunta, laging nasa kanyang hapag yung alak na yan, Ito ay nagbibigay na idea na hindi lamang siya umiinom ng pakunti-kunti, kundi siya po ay alipin ng alak. Siya ay lasinggero, siya ay maglalasing. So, gusto ko sana i-explain pa ng mas malalim dahil sa history ng pero siguro susunod na lang kapag may opportunity, Pang-apat, hindi marahas, So, some translated this as a violent or striker. So, ang idea po ay ang salitang sa English, pugnacious, palaaway, naghahamon ng away, na tumutukoy sa isang taong laging handang lumaban, makipagtalo. Gusto lagi makipagtalo, Kapag nag-soul winning kayo, minsan kayo ng ganyan, makaka-encounter kayo ng ganyan.
Wala namang point pero may pinaglalaban na point. Ano? So ito po ay nagpapahiwatig ng isang taong mapanakit, isang taong gumagamit ng kamay para sa pananakit o sa matalinghagang kahulugan po. Ito po ay isang taong marahas. Ano? Siya ay isang taong mabilis, gumamit ng dahas. Ibig sabihin siya po ay agresibo maging sa kanyang pananalita upang makuha niya yung kanyang gusto. Obviously, hindi po ito pwedeng maging lingkod ng Diyos. Ano? Kahit sa ibang ministry, ano? Kahit hindi sa pagpapastor, kahit sa ibang ministry. Dahil ang ministry po ay tao. Ano? So, relationship. At ang huling qualification po na negative, hindi sakim sa pakinabang or greedy for gain, ano? Sa KJV, filthy lucre. So ito ay mapatungkol po sa pagiging sakim sa personal po na nakapakinabangan, ano, matakaw sa salapi at naghahanap ng pakinabang sa mga kahiyahiyang paraan. Kahit na mapahiya siya, gagawin pa rin niya yan. Ano, ng pakinabang ay higit na mahalaga kaysa sa integridad or prinsipyo. At ang kanyang paghahangad na mag-imbak ng kayamanan ay labis-labis at walang kabusugan. Gusto niya yumaman ng yumaman ng yumaman. Ano? Nakakalungkot, may ganito po sa sa ministry, na every Sunday, patungkol dito ang So dahil ang tagapangasiwa po o ang overseer ay hindi dapat mahumaling sa pansariling kapakinabangan, para sa sariling kapakanan at tiyak na hindi ginagamit ang kanyang tungkulin bilang paraan upang mag-imbak ng di makatarungang yaman. Ito ay obvious na taliwas talaga sa manilaw na tinuturo ng salita ng Diyos patungkol sa pagbibigay. Tinuturo ng salita ng Diyos ang pagbibigay sa sa kanyang gawain, Pero ito, ang ibig sabihin nito, parang ginagamit niya ginagamit niya ang hindi servant leadership pagiging boss niya sa church, upang makuha niya yung mga bagay na gusto niya. Ibig sabihin, pang sariling kapakanan. So hindi po dapat ganito ang tagapangasiwa. So nawa makuha natin, ma-identify natin ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? O ano ba lagpas na sa salita ng Diyos? Patungkol po sa pagdating po dito sa salapi, So tinuturo po yan ng salita ng Diyos. So yan po ay malinaw, At diyan po natin mapapatunayan na kung gaano natin kamahal ng Diyos, kasi isa yun sa napakahalaga sa buhay natin, So kung wala tayong pera, hindi paano tayo babiyahe pupunta sa church? Kung wala tayong pera, paano tayo kakain, So isa yan sa sukatan, kung gaano natin nakamahal ng Panginoon. So pang-anim, dito po magsisimula ang positive, may oras pa ba tayo? Maubos na talaga. Bisa na natin, So magpatuloy ng panauhin, hospitable. Ito po ay nagpapakita ng pagmamahal kahit sa mga tao na hindi naman niya kilala, hindi naman niya kamag-anak, total stranger. Dahil siya ay palakaibigan, siya po ay matulungin, may pagkalinga, meron siyang kabutihang loob sa ibang mga tao. Minsan tayo matulungin tayo sa pagkilala natin, Pero kapag iba, medyo hindi, So ito po ay isang mataas na katangian na pagpapahalaga sa context po ng kulturang mga Griego at Hudyo, dahil ito po din ay lubos na kinakailangan para sa pagpapalaganap nila noon ng mabuting balita, di ba? At upang mapanatili po nilang pagkakaisa, fellowship sa church. So ito po ay hindi optional na command, Sabi po sa Romans chapter 12 verse 13, bahagi ng exhortation ni Apostol Pablo, magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magmagandang loob sa mga dayuhan, sa mga hindi nila kakilala. Ang ganitong klaseng katangian ay nagpapakita ng mataas na antas sa spiritualidad. Number 7, maibigin sa kabutihan, loving what is good. So, take ko sa Philippians chapter 4 verse 8, So, kung ano yung mga virtues na mabuti, Ito ay pagpapahalaga at pagninilay-nilay sa kabutihan na linsunod sa katangian ng ating Panginoong Hesus. At
Kaya alam niyo po ba yung yung alang-alang sa kabutihan natin, yung correction, yung rebuke sa atin, paalala sa atin. Yan po ay kailangan nating lahat, Kasi parte po yan ng pangalaga, pag-iingat ng ating pastor sa atin. So, sumunod po dito ay matino ang pag-iisip, sensible or self-control. So, ito po yung kabaliktaran kanina na magagalitin, marahas. Siya dapat ay mahinahon, So, siya po ay bago siya gumawa, bago siya kumilos, iniisip mo niya niyang mabuti. So, yun po ang ibig sabihin nito. Sumunod, matuwid, just. Ito po ay tumutukoy sa anumang bagay na naayon sa mataas sa pamantayan ng katuwiran. So, pamuhay na naayon sa kung ano ang hinihingi ng Diyos. So, at kalapit din ng katangian po ito, yung susunod, yung banal or holy. Ito po ay ginagamit upang tumukoy sa anumang bagay na may kabanalan, base sa kabanalan, hindi base sa atin, sa kaisipan natin, kundi sa pamantayan po ng Diyos. So, dapat merong personal na kabanalan, nagsisimula sa loob. So, ibig sabihin, ito po ay hindi hypocrite, na kabanalan. Alala ko tuloy yung holy, meron po tinatawag yung mga Mormons, yung holy underwear na ginagawa nila para sila po ay maging banal. So, nasusuot sila ng puti sa loob nila. So, panghuli, mapagpigil sa sarili, So, ito po ay hindi, pakitang tao. Ibig sabihin, kaya niyang kontrolin yung sarili niya. Kaya niyo ba kontrolin yung sarili niyo? Mahirap po yan, Kasi iba yung gusto ng laman natin, iba yung gusto ng puso natin, So, ito po ang ibig sabihin nito, kaya niyang kontrolin yung kanyang sarili. Hindi siya kinokontrol ng sarili niya. Ibig sabihin ng laman niya, ng puso niya. So, kaya niyang pigilan ito. So, hindi pagpapakitang tao, hindi po yung tinutukoy dito. Kundi, kahit na gutom siya, o kahit na wala na siya sa mood, So, kaya pa rin niyang kontrol ng kanyang sarili. It reminds me sa temptation ng Panginoong Jesus, Yung sa panahon na pagod siya, gutom siya, doon siya tinempt ni Satan, pero ginawa pa rin niya ang kalooban ng Ama. So, ano ang isang dahilan? Bakit ganito na lamang pamantayan ng Diyos? Isa pa sa mga dahilan, dahil sa mga maling hatak din ng kamunduhan, katuruan na mali, So, ito ang pangatlong puntos, dito po tayo magtatapos, So, itinalaga ang mga tagapangasiwa upang ituro ang wastong aral at upang pabulaanan ang kasinungalingan. Verse 9, kasinungalingan ng mga galing sa maling aral, na galing sa mga false prophets. So, itinalaga ni Pablo si Titus upang ayusin ang mga kakulangan, at ito ay isa sa mga narapat na iayos, verse 9. So, not just able to teach, but able din sa pag-rebuke o pag-correct sa mga opponents. Ito po yung reason, sabi sa verse 9. Dapat na kanyang pinanghawakan, connected ito sa verse 7, yung antecedent ito, yung word na overseer. So, mapatungkol ito sa overseer, dapat niya pinanghawakan mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo, upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ng mga sumasalungat dito. So, ito parang isang sermon pa itong verse 9. So, ang tagapangasiwa ay nararapat na itinuturo ang wastong aral. Siya ay able magturo. So, nakalagay sa qualification sa 1 Timothy chapter 3 verse 2, able to teach, up to teach, mahusay magturo. So, hindi lamang sa mga basic, kundi alam niya yung mga detalye, masipag mag-aral. At gayon din nararapat niyang panghawakang mabuti ang tapat na salita. So, ibig sabihin tapat na salita, walang kamalian, walang kasinungalingan. Dahil ito ay tumutukoy sa perpektong salita ng Diyos. Marahil ito po ay konektado sa mensahe ng kaligtasan dahil sa context natin sa chapter 1 verse 3. Sabi po sa verse 3 ng chapter 1 ng Titus, ngunit sa takdang panahon ay pinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangaral na sa akin ay pinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Ito ang dapat na mensahe po ng Ebanghelyo. Tumutukoy sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang mensahe na ito ay trustworthy.
dahil galing mismo sa katuroang ito, sa Diyos. So this message is authoritative. So ano ba ang layunin sa pagtuturo ng wastong aral, ng mga katuruan mula sa tapat na salita ng Diyos? So ang tagapangasiwa ay nagtuturo ng wastong aral upang pabulaanan ang kasinungalingan. Dahil marami nga pong mga false prophets. So, kaya kailangan ng healthy doctrine kasi talamak yung unhealthy doctrine. Dahil maraming sumasalungat. Kaya minsan may reminder sa atin, may rebuke sa atin. Disciplinary action. Dahil hindi pwedeng buksan ang pinto sa pag-compromise sa kasalanan. So, ibig sabihin, kung ganito kataas example natin ng ang mga pastors sa ganito kataas na qualifications, ibig sabihin, talamak ngayon na paniniwala, wala pong gay Christianity. Hindi po totoo yan. Kasi taliwas talaga yan dito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pwede naman maging Christian na gay, maging faithful sa church pero gay. So, paano pagpapatuloy sa kasalanan? Sinasabi mo, ikaw ay namumuhay sa katotohanan. So taliwas po yan. Kung nais mong magturo ng God's Word, someday preaching, Sunday school, Bible study, ngayon pa lang pagandaan na natin, aralin natin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa advantages natin. Iba sa atin ay nasa Bible College. Bakit di natin kunin itong mga opportunities na ito? Dahil ang Biblia po ay tapat na salita, gamitin natin ito sa ating pagpapasya sa buhay. Huwag lang natin ibase sa pagpapatakbo ng sa church natin. Kung ano yung popular, kung ano yung uso, kundi kung ano ang nakasulat sa faithful word, tapat na salita. Nawa lahat po tayo ay marunong magpaalalahanan sa ating sa bawat isa, at marunong din tayong tumanggap ng pagkakamali natin, tayo magpakumbaba kung tayo nagkamali. Kung tayo may naliliis na landas. Dahil ito ang isa sa mga layunin ng pagtuturo ng katotohanan. And lastly, suriin natin mabuti ang mga bagay na pinipid sa atin. Sa kaisipang guro, kahit sa mga pagbabasa ng mga Christian books, o mga videos na pinapanood mo, o mga sinasabi ng mga matatalinong, kahit mga unbelievers, mula sa matatamis nilang mga salita, o mga very, very logical na pag-iisip. Dahil alam niyo po ba talamak ang taliwas na katuruan laban sa katotohanan. At isa ito sa mga dahilan kung bakit nariyan ang ating pong pastor upang ingatan, paalalahanan, at tulungan ng church na malaman kung alin ang tapat na turo at alin ang salungat ng mga aral. Ang paglago po ng church ay hindi nasusukat sa ganda o galing ng programa natin, kundi sa lalim ng karakter din ng nangangasiwa dito. Ang bawat local church ay nakakailangan ng tagapangasiwang hindi lamang marunong magturo, kundi marunong ding magpasakop sa banal na spirito. Isang leader na ang buhay ay mas malakas ang tinig. Yung buhay niya mas malakas ang tinig kaysa sa kanyang mga sermons. Nawa sa tulong ng Diyos, ang bawat isa sa atin, church member, ay mas lalong maging maingat sa ating sarili. Dahil baka sa ating buhay po ay sumasalungat na sa doktrina na ating pinaniniwalaan at baka bawiin ng ating buhay ang sinasabi ng ating dila. Kaya naman mga kapatid, sama-sama natin itong ilapit sa Panginoon. Hingi natin ang tulong sa Panginoon, hingi natin ang tulong sa ating mapagbiyayang Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa iyong salita. Salamat po sa paalala sa amin ng layunin mo sa iglesia at pagmamalasakit mo sa iyong iglesia. Salamat po Panginoon sa pastor na inyo pong ginagamit sa aming pong church. Habang ang bawat sa po ay nakapikit, magsitayo po tayong lahat at tayo po ay tumugon sa mensahe ng salita ng Diyos. Huwag po nating hayaan na ito po ay baliwalain lang natin. Alam po tayo po ay pagod na, ngunit isipin po natin. Pasalamatan mo ang Diyos kung meron man na kasalanan, o nakita mo na dahil ang pastor ay ating pong example, ito po ay para sa atin din. Hingi po natin ang tawad sa Panginoon at tayo po mananibalik sa Panginoon. Isang stanza ng music at hiling po natin si Pastor Abet para sa
Closing prayer. Salamat po Panginoon sa message. Dito po ay nagbibigay sa amin ng paalala upang manalangin kami as a church para po sa mga leaders, mga pastor, mga tinawag mo Panginoon upang ang mga bagay na ito ay ma-develop, makita sa buhay po ng mga lingkod po ninyo. Nanalangin kami Panginoon na ikaw po ang magbigay ng kalakasan. Ikaw po magbigay ng patuloy po na encouragement upang kung ano man ang areas, Panginoon, na dapat na mag-grow, ay lumago kami, Panginoon. At salamat, Lord, dahil ang salita ng Diyos ay kapakita po na napaka-seryoso po ng iyong gawain. Sukat na ang kwalifikasyon sa mga nangunguna ay hindi rin po ganoong kasimple. Salamat po sa Bible sapagkat sinasabi po sa amin ito na ikaw po ang gumagawa sa aming puso upang aming nasain at gawin ng iyong mabuting good pleasure. So Lord, we commit to you. Kami po, ang mga nasa ministry, pati po ang iba pong nasa ministry, Lord, sa ibang gawain, mga lingkod po ninyo, na kayo po ang patuloy na tumulong sa amin upang bantayan po ang patotoo upang hindi po kami maging hadlang sa mamahayag po ng salita ng Diyos at maging katitisuran sa buhay ng iba dahil po iba yung sinasabi namin sa ginagawa namin. Panalangin ko po Panginoon na patuloy ka pong tumawag pa sa aming po mga pamilya ng ipong magiging mga lingkod, yung mga pastor na mga ngasiwa sa iglesia. Salamat Lord sa iyong binigay sa aming talata. Salamat din po kay Val JR. We pray na mga bagay na ito ay patuloy po naming maalala. Salamat Lord at pakidismiss mo po kami ng iyong pagkapala at meron po kaming pasisimulan ngayong hapon Lord na isang barangay. Lord, we pray na bigyan niyo po kami ng boldness. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagmamahal sa mga taong naroroon, Panginoon, na ma-extend namin sa kanila ang pag-ibig mo at mabahagi namin sa kanila ang nag-iisang mensahe ng kaligtasan. Lord, deliver us from those na walang takot sa iyo at lalo na po, Panginoon, sa diablo na nais pong hadlangan ng mga bagay na ito. And also, Lord, as we face a brand new week, tulungan mo po kami na maging disiplinado sa pag-aaral ng God's Word at pananalangin sa araw-araw, Panginoon, bilang bahagi na aming buhay at sa mga pagkakataon po namin na magbahagi ng salita ng Diyos ay nawa ito po ay aming pong magawa, Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos amang sumasalangit at ang biyaya natin Panginoong Kristo at ang pagkikipisan ng banal na Espiritu ay sumaadinawa ngayon at magpakilanman. Amen at Amen. Magandang hapon po sa atin at meron po tayong bagong pupuntahan ngayon. So habang kayo nag-ready pa uwi, meron tayong mga instruction. Meron ba? Opo. Bali, sa lahat ng sasama mamaya, ngayon, ay dito ka na siguro magsalita, Brother Josie. Dito na kayo magsalita para
Sa mga sasama, pakinggan natin po itong guidance sa atin po. Tawagin po natin si Brother Josie.